po si Arsenio Nick Lizazo, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, na naghahatid sa inyo ng kulturang buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Ang kultura ng pagtutol or culture of protest against social ills ay talagang humigting yan. Nag-umpisa ng panahon Amerikano. Sapagkat dahil sa American hegemony o imperialismo ng Amerikano, talagang sinikil ang karapatan ng mga Pilipino. Nawala ng social justice. Maraming pinagbawal ng Amerikano. Mismo pagkanta ng pagkanta ng national anthem, pinagbawal nila. Ayaw nilang palitawin ng pagka-Pilipino natin. Tinutulungan ang proletaryo, no? At ang naging filosofiya nito ay sosyalismo. Hanggang ngayon, nagkapatuloy yan. Ang talagang importanteng taga-subaybay dito ay mga manggagawa, sapagkat kinakailangan natin ito para umangat ang ating kalagayan, no? Hindi lang pang-ekonomiya, kundi sa lahat na ng bagay, politika at kultura. Nagsimula ito ng panahon Amerikano, pero lalo pang umigting ito ng panahon ng martial law at hanggang ngayon, malakas yan. Marahil ang kamaong nakataas ang unang papasok sa isipan nyo kapag marinig ang kultura ng pagprotesta. Baon sa ating kasaysayan ang simbolong nagpapahiwatig na ang ating lahi ay may matagal at malalim na tradisyon ng pakikibaka at pakikipagtunggali. Ngunit ang kulturang ito ay maaring magkaroon ng ibang mukha at simbolo. Maari itong manatiling makabuluhan bagamat marahan, makasining at tahimik. Malikhaing pagprotesta at pakikibaka, yan ang kakaibang mukha ng isang kulturang susuriin natin ngayon. If the youth is not engaged and if they allow the world to continue the way it has, without changes in paradigms, without understanding climate change and its threats, I think it will be to their peril within their generation. I started my path towards an environmental career as a youth. Pero it is in the blossoming of youth when you figure out what is important to you and what your role will be in the planet. In law school, there was an indigenous peoples group or desk there, and I was able to interact with a lot of indigenous peoples, and they imparted important environmental lessons to me then. Yung kalam ng sikmura, environmental issue yon kasi bawat subo ay boto sa kung anong uri ng agrikultura na meron ka at kung anong epekto ng agrikultura na yon sa kalikasan. Diba? Hindi yun one or the other. Kailangan tanggalin ang notion na uunahin muna ang isa at saka na natin ililigtas ang environment because everything you do has an impact on the environment and therefore there is no picking. I consider even my early days protesting martial law as an environmental protest because martial law was also hugely responsible for the deforestation of the country. The experiences were theatrical because I was a part of a street theater group and we would perform to audiences that gather to protest. Sa tingin ko, ang hindi nagtatagumpay yung mga kilos protesta na walang kultura. Walang kanta, walang teatro. Kaya ngayon medyo lumalabas yung mga kanta, no? Halika na, pumikit limutin ang problema. Hihintayin ang umaga. You look at protests now and see how artistic it has become, how creative it has become. And at the same time, you look at how artists are involving themselves and using their talents and their world vision and yung kanilang pananaw para ma-shape yung protest.
Early during the lockdown, PLDT Gabay Kalikasan asked Dexter Santos and musical director Mike Solomon to come up with content just to raise awareness for global warming. I mean, here was a chance. May platform kayo to say something. May platform kayo to talk to people about necessary changes. So, nabuo yung konsepto ng Tatsulok, the triangle. And for me, yung triangulong yun, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kalikasan, pagmamahal sa Diyos, sa sarili. Buo yun. Hindi mo pwedeng pagtagni-tagniin, hindi pwedeng paghiwalayin. Dapat sabay-sabay mong mahalin. Wala ka bang napapansin kay dumi na ng hangin? But I thought, what a rich chance this would be to expand the advocacy, to make nature advocates and global warming advocates see it in a different way. And we did it, of course, through music, contemporary OPM, and contemporary songs from the world repertoire with a cast of wonderful stage actors. Ang maganda sa protesta sa Pilipinas ngayon, ang lawak-lawak na. That protest is no longer just contained to protest in the streets, although we should never discount the importance of that. Hindi mo mapapalitan. Pero lumalawak siya, nagkakaroon siya ng layers and texture, nagkakaroon siya ng iba't ibang pananaw, iba't ibang expression, dahil karamihan sa mga kabataan ngayon, karamihan sa mga batang artists, visionaries, are able to express themselves through their art. So that their protest becomes a means of expanding their art. So the protest becomes richer. That's why I was thinking na maganda na to use music, and the choices of Dexter and Mike and myself, I thought were very, very relevant kasi OPM ang ginamit namin. There is that beautiful church song, Tanging Yaman, ni Manoling Francisco, SJ. May isang magandang lyric doon. When I listened to it again, I said, this has to be in the show. And of course, yung huling kanta, yung awit na nilikha ni Maestro Ryan Cabiar, National Artist for Music, yung O Bayan Ko. Kailan ka tatayo? Kay dami ng dugong inalay sa'yo. Na-reflect yung pananaw ng Pilipino, na-reflect din yung worldwide concern for climate change. Music will move you for the moment. Maantig ka, magkakaroon ka ng awareness, magkakaroon ka ng consciousness of the problem, but that's where it stops, unfortunately. That's where art will stop. The actual advocacy, the actual implementation of that advocacy, it's really up to the viewer. Likas sa Pilipino ang protesta. Likas sa atin yun, ang aktivismo, ang protesta, ang advocacy, likas sa atin yun. Panahon pa ng ating mga ninuno, panahon ng American occupation, especially Japanese occupation, all the way to the martial law years, all the way to what's happening now. Likas sa atin hindi dapat mawala. So I think there won't be, I won't be stopping anytime soon, I hope, because stopping will mean not being alive anymore, I hope. But I guess the real challenge is to get other people on board. I think that's the continuing work, education and paradigm shift. Kultura'y buhay na buhay.
Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Matagal nang ginagamit ang musika bilang paraan ng pagprotesta. Ang gaganda ng mga protest songs ng mga Pilipino. Dahil ang musika ay kayang tumagos sa puso natin. So kahit ipaliwanag natin sa mga technical na paraan yung mga issues ng labor, ng climate, ng kababaihan, pag kinanta mo, iba yung dating natin. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ako si Noel Cabangon, isang composer, isang mga awit at songwriter. Hilig sa musika, bata pa lang ako at natuto akong maggitara sa edad na 10 at nagsimula akong gumawa ng sarili kong mga komposisyon nung high school hanggang nagkaroon ito ng pagkakataon mai-record yung mga kanta ko nung nakasama ko na yung buklod. Dati grupo yon ng mga protest musicians, yung bukluran ng musiko para sa bayan. Bago ako naging protest musician, kumakanta na ako sa mga bars, sa mga folk houses kung tawagin noong araw. At ang mga kinakanta namin ay mga American folk songs na sinulat ni na Bob Dylan, John Denver. Kung pakikinggan mo yung mga kanta, ay mayroong mga social relevance. Ito yung mga kanta noong sila ay nagpoprotesta on civil rights sa Amerika. Malaki rin yung sabihin na nating influensya siguro sa akin ng ating mga local na mga protest musicians noon. Sina Paul Galang, Heber Bartolome, Asin. Ito rin ay hindi siya base sa mga imahinasyon lang or mga katahang-isip. Base ito sa mga tunay na nangyayari sa kapaligiran at nararamdaman ng mga Pilipino. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan kong pinihak ka, nasadlak sa dusa. Sumasama kami sa mga rally at doon kami nagtatanghal. Kasama namin yung mga nagpoprotesta ng mga tao para lalong ding mag-alab ang kanilang damdamin. Minsan sa mga kanayunan, sa liblib na lugar, sa eskwelahan, sa mga pagawaan, nandoon ako na kasama ko yung mga iba pang mga katulad kong protest musicians. Sa aming bayan, kung saan ako pinanganak, mga musmus pa kami noon, apektado kami nung panahon ng martial law. Naabutan ko nakita ko rin yung paniniil ng estado noon at paghuli nila sa mga maraming mga tao na nagsasalita, mga kritiko ng estado. Mayroon din kasi akong may kapatid din ako na aktivista, so na-impluwensyahan din ako. Marami na akong napagdaan ng administrasyon. Kay Cory, Marcos, Ramos, Estrada, GMA, Aquino. Patuloy pa rin. Baga ang mga awitin ko noon ay may kaugnayan pa rin ngayon. May relevance pa rin ngayon. Sana mayroong kapayapaan sa bansa. Sana kilalanin ang karapatan ng bawat Pilipino. Sana umunlad ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga may hirap. Sana magkaroon ng hindi gaanong malayong disparity. No? Sana kilalanin ang karapatang pantao hanggang kaya ng aking tinig at ng aking mga daliri hanggang may hininga. Dahil kailangan ng pagpapatuloy at siguro mayroong sumalo na sila rin yung magpatuloy ng ginagawa namin. Habang may tatsulok, sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Habang may tatsulok, sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo.
while I would not say na gumagawa ako ng protest, kung ano lumalabas sa akin, ang inililitaw niya ay yung aking pagiging hindi komportable sa mundo kung saan ako nandoon. Ang art ay tungkol sa buhay ng tao sa mundo. Iba na ang taong nagbansag, pero sa akin ang tingin ko sining yan. Ako si Jose Tense Ruiz. Tawag sa akin na nakakilala sa akin, Bogie. Nag-umpisa ako magkaroon ng interest sa sining visual nung ako'y 4 na taong gulang. Pero magpinta, 1975. I think people, upon seeing my work, the first thing they say, ano ibig sabihin niya? Tahimik ka na, tapos ka na sa trabaho mo, ikaw na lang ang huling pasahero ng tricycle. Ano pumapasok sa isip mo? Sa akin, lahat ng mga bakanting pagkakataon sa buhay ko, pumapasok, sabi ko, ganito na ba ang buhay? Iniluluwa ko sila bilang pyesa. Bakit ganito buhay? Bakit ganito? The one thing I think that keeps me going, I try not to be jaded. Hindi ako manhid sa mga pangyayari na sabihin, hindi, talagang tanggapin mo na lang. Hindi ko rin nga matanggap kaya naililitaw ko. Problematic ang buhay naming mga artist kasi nga hindi namin statistically or provably masasabing nagbibigay kami ng pag-asa eh. Ang gusto namin gawin is ilitaw namin yung malalim naming nadadama. To be completely honest, natatakot ako na may ginagawa ako na makahulugan sa akin at sa akin ay bukal at tapat. Sabi nga nila, ang trabaho ng alagad ng sining ay hindi para sa sarili niyang panahon. Consuelo de Bobo ko rin yun paminsan-minsan eh. Oh, hindi nyo maintindihan ngayon, pero pag mga apo nyo ng ano, baka mag-gets nila. Posible yun, ano? Ang protesta, equalization lang naman yan eh. Para rin tropa yan eh. Pare, ginagamit mo naman yung cellphone ko 8 hours a day. I-recharge mo naman. Protesta yun eh. Because somebody's doing something disequilibrium to you. You're just trying to right it. Bata ako, nangangarap pa ako. Na hindi tayo maggunaw, na hindi tayo maunang target ng nuclear attack, na makahanap tayo ng balanse at na hindi natin patayin ng isa't isa dahil pinaghati tayo ng lipunan, na enjoyin natin kasi ang ganda ng Pinas, sa totoo lang, ang ganda ng Pinas. Ang daming nandito sa Pinas. Kaya nga nung iba, sabi ko, saan mo ba gusto pag Desyembre? Sa may snow o sa wala? Sabi ko, dito sa wala. Traffic nga, pero walang snow. Ano yun eh, ang daming specifics ng Pilipinas na mamahalin mo eh. Lalo na kung matagal ka na nabuhay rito. Sino nakakaunawa ng kasaysayan natin kundi tayo mismo? Malakas ang aking damdamin. Malakas ang pag-udyok. Siguro yung konsyensya na sabihin. Siguro dala na rin ng aking pagpapalaki sa akin ng magulang ko na pumanig sa liwanag, sa tama, sa paraang mahusay tayo. Yun ang aking gagawin. Imelda Kahipe Endaya, ako'y isang babae, mamamayang Pilipina, may bahay, nanay, lola, kapatid, kaibigan, alagad ng sining. Natural lang sa akin na mahilig mag-drawing dahil siguro tubong Paete Laguna ako.
na karamihan ng mga taga roon ay marunong humubog ng mga hugis kahit na hindi nila naiisip na sining yun. Ayun. Drawing lang na drawing. Hanggang sa paglaki ko, naging mag-aaral, pinili kong mag-aaral ng fine arts. Halimbawa, noong 1970s pa yun, nagsasearch lang ako sa technique ng etching. Pero nakikita ko mga basura, tsaka mga taong naghihikahos, naghihirap. Na-drawing ko yung mga parang mga latang tinatapon, hinahagis, tapos naging tao sila, naging bundok, naging taong pinarurusahan. Tsaka mga nakikita ko mga barbed wire, mga bawal dyan. Yun ang natural na medium ko ng pagpapahiwatig ng aking gustong sabihin. Nandoon ang kahusayan ko sa paglalarawan. Mas madali sa akin, mas natural. Para bang ibon na kumakanta. Mas natural sa akin yung iguguhit o ilalagay sa larawan kaysa salita. Ang layunin ko sa aking obra ay dalawa, no? Personal, maghanap ng napakahusay at excellent form para sa Pilipino at saka ma-express yung aking pagiging Pilipino at ukol sa pagbabago sa ikabubuti ng ating lipunan. Kailangan mailabas ko yung galit ko. Kailangan mailabas ko yung nararamdaman ko. Kung hindi, baka konsensyahin ako. At ang target audience ko naman, Pilipino at buong mundo. Pero lalong-lalo na yung ordinaryong tao. Yung mga nililikha ko ay talagang nakafocus sa ating mga sitwasyon, sa kondisyon ng Pilipinas at Pilipino. Kailangan mailagay ko ang liwanag na may magagawa ang tumitingin, may magagawa ang mamamayan. Pag ikaw ay Pilipino, ang protesta mo ay mapagkapwa. Likas sa Pilipino kasi yung malalim ang pananampalataya sa may kapal na bathala. Hindi mo maiaalis sa Pilipino yon. At yun ay isang lakas na gagabay sa kanya. Ina-encourage ko naman ng mga kabataan na ituloy yung pagpinta sa kamay kahit na nagdo-drawing kayo sa digital, okay din yun. At mangomentaryo kayo sa mga pangyayari ng ating lipunan tungo sa katotohanan at kabutihan. Ang bawat isang Pilipino may issue na kailangan harapin. May protestang dapat ilumsad. May aksyon na dapat panagutan. Climate change, ang issue na bumabagabag sa akin at pumipilit sa akin na magprotesta. Anong sa inyo? Human rights, environmental abuse, ang kalagayan ng ating urban poor, ang pang-aapi sa ating mga indigenous people. Hindi buo ang ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging mamamayan, kung wala tayong advokasyang pinaglalaban, kung walang adikain na ipagtatanggol, kung walang protestang isa sa buhay. Anuman ang paraan na piliin natin, anuman ang advokasya, tayong lahat ay may obligasyon na buhayin ang kulturang pakikibaka. Ang kultura'y buhay na buhay sa buo ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buo ko nananalaytay.
man ang pangit, bayan mo iyong puso. Huwag na huwag kang susuko. Mga sikreto na ating nahukay, kasaysayang tulay sa ating buhay.